Kabanata 2281. Mga bitag at nakatagong armas. Ito ay medyo kawili-wili. Ito ay isang larangan kung saan siya ay kasangkot. Sabi ni Thomas, hindi pa rin namin alam ang tunay na layunin ng pakikipag-ugnayan ni Dragonclaw sa pamilya Kadan. Walang kwenta ang mag-isip dahil matatakot lang kami. Well, pupunta ako sa pamilya Kadan at tingnan kung ano ang nangyayari bukas. Sa palagay ni Thomas, neutral na pamilya ang pamilya Kadan kaya imposibleng madamay sila sa gulo. Maaari ding anyayahan ni Thomas si Godfrey kung may kapangyarihan ng Dragonclaw na gawin iyon. Kinailangan pa ring tingnan at alamin kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ng talakayan, umalis sina Thomas at Pisces sa eksena, habang si Eric ay nanatili upang harapin ang problema at ganap na tinatakan ang hotel. Mabilis na lumipas ang gabi. Kinaumagahan, inihatid ng Pisces si Thomas sa pamilya Kaden pagkatapos niyang maligo at mag-almusal. Dumating si Thomas sa reception hall ng pamilya Kaden matapos siyang tanggapin ng butler at nakilala niya si Godfrey, ang pinuno ng pamilya Kaden. Katulad ng sinabi ni Eric kagabi, ang taong ito ay walang pakialam at walang pakialam sa trabaho. Bagamat siya ang padre de pamilya, wala siyang kahit katiting na kilos ng ulo ng pamilya. Hindi siya naghugas ng ulo at nagpalit ng damit. Mukha siyang torpe na hindi lumabas ng bahay. Nang lumabas si Godfrey upang salubungin si Thomas, hinawakan niya ang isang Switch game console sa magkabilang kamay. Pinati niya ang mga bisita habang naglalaro. Anong uri ng tuntunin ito? Hindi niya naiintindihan ang mga patakaran. Kung ordinaryong tao lang, matagal na siyang aalis sa galit pero hindi naman galit si Thomas. Sa kabaligtaran, pakiramdam niya ay medyo interesante ang taong nasa harapan niya. Hello, Mr. Kaden. Sabi ni Godfrey nang hindi itinaas ang ulo, don't call me Mr. Kaden, it's not sound nice at all, just call me Caddy. Nagkatinginan sina Thomas at Pisces. Napaka-eclectic talaga ni Godfrey. Okay, Caddy, ako si Thomas Mayo. Naparito ako para humingi ng tulong sa iyo ngayon. Bagamat nagsasalita si Thomas, nagpasya pa rin siya kung paano ipahayag ang kanyang intensyon. Nakakainis bang magtanong ng direkta tungkol sa Dragonclaw? Ngunit kailangan bang maging magalang sa taong nasa harap niya? Nang nasa dilema siya, bigla niyang narinig si Godfrey na nagsabing, Thomas Mayo. Alam ko. Kahapon, may lumapit sa akin na nagngangalang Dragonclaw at hiniling sa akin na magdisenyo ng mga bitag at mga nakatagong armas para patayin ka. Halos may buga ni Pisces ang isang subo ng tubig nang marinig iyon. Hindi ba ito masyadong direkta? Ang taong nasa harapan niya ay walang muwang o baliw, o baka talagang hindi siya seryoso. Nagulat din si Thomas. Ang kabilang partido ay talagang direktang sinabi ang layunin ng Dragonclaw nang hindi siya nagtatanong. Maya-maya, nagtanong si Thomas, Caddy, anong sagot mo sa Dragonclaw? Sa sandaling iyon, nagningning ang mga mata ni Godfrey. Tumigil siya sa paglalaro at bahagyang inangat ang ulo para tingnan si Thomas. He said with a masasamang ngiti, syempre nangako ako sa kanya dahil handa siyang bigyan ako ng reward na $100 million. Kabanata 2282. Sa wakas ay isiniwalat ni Godfrey ang kanyang tunay na kulay. Hindi siya isang uri ng santo, at alam niya kung paano manipulahin ang isang tao para sugpuin ang isa pa. Pinanggit niya ang $100 milyong dahil gusto niyang supilin si Thomas. Si Godfrey ay maaaring lumipat ng panig at tulungan siya sa halip kung maaari siyang kumuha ng $100 milyong para sa kanya. Kung hindi, maaaring magpakita si Thomas sa labas ng pinto. Totoo, hindi dapat husgahan ng isa ang isang libro sa pabalat nito. Si Godfrey ay isang tipikal na halimbawa ng isang profiteer na marunong magpatakbo ng negosyo. Hindi pipi si Thomas at naintindihan niya ang ibig sabihin ni Godfrey kaya naglabas siya ng card at inilagay sa mesa. Please accept this card, Godfrey. I will cash in $200 million in it later. Bakit mo ako binibigyan ng $200 million? Natigilan si Godfrey. Kailangan ko lang ng $100 milyong para tumanggi na magtrabaho para sa Dragonclaw. Dahil alam kong si Dragonclaw ay tiyak na magtataas ng presyo para humingi ng tulong sa iyo. Nakangiting sagot ni Thomas, sana lang hindi ka mag-oo sa kanya, kaya dinobol ko muna ang pera. Nasiyahan si Godfrey. Sure. I promise you na kahit gaano pa karaming pera ang ibuhos niya, hindi ko siya tutulungan. I don't care if it's $100 million or $1 billion. As a good businessman, you have my word. Sige,
Maraming salamat. Walang anuman. Si Godfrey ang nagbigay ng senadorya sa kanyang kababata at agad silang lumapit at kinuha ang bank card. Ang kanilang negosyo ay inasikaso at wala nang dapat pag-usapan. Habang naghahanda si Godfrey na tumayo at umalis, bigla siyang pinigilan ni Thomas. Hoy, Caddy. May kailangan ka pa ba? Naku, wala namang kalakihan. Nakikita ko namang naglalaro ka and judgment on the layout of your lobby. I'm guessing you're an experienced gamer. Oo naman, nakangiting sagot ni Godfrey. Hindi ako nagsusumikap na magyabang, ngunit mahigit 30 taon na akong naglalaro. Maglaro sana ako ng anumang laro na may isip mo. Actually, may isa pa akong regalo para sa iyo, sabi ni Thomas na may ngiti sa labi. Oh, ano yon? I can't give you this gift right now, since it's a little special. Pagbalik ko, I'll make arrangement for it to deliver to you, with the $200 million payment. Sige, hihintayin ko. Pagkasabi noon ay tumalikod na si Godfrey at naglakad palayo nang hindi nasusulyapan si Thomas. Tila mas mahalaga sa kanya ang Switch console sa kanyang mga kamay. Umiling si Pisces at sinabing, "This is the first time I've seen a head of a house like him." Talagang wala siyang pakialam sa itsura niya. Tignan mo yung eye bags niya. Nabuo siguro sila kasi gumastos din siya. Maraming oras sa paglalaro ng video games. Stop doll. Let's go. On the way back, Pisces asked curiously, Commander, kanina lang, sabi mo bibigyan mo siya ng isa pang regalo. Ano ang ibibigay mo sa kanya? Hindi ito sinabi ni Thomas ng malakas, ngunit sa halip, nag-type siya ng isang hilera ng mga salita sa kanyang telepono. Nanlaki ang mga mata ni Pisces sa pagkagulat matapos itong basahin at hindi siya makapagdesisyon kung tatawa o iiyak. Sino ang nagbibigay ng mga ganitong bagay bilang regalo? Hindi ba't medyo isip bata ka, Commander? Naimpluwensyahan ka na ba ni Godfrey? Umiti si Thomas at walang sinabi. Ang pagbibigay ng mga regalo ay isang sining, sa karamihan ng mga kaso, mas mahal at mahalaga ang mga regalo, mas mabuti. Gayunpaman, sa karamihan ng mga pagkakataon, ang pagbibigay ng mga bagay na nagustuhan ng ibang tao ay isang mas mahusay na pagpipilian. Ano ang silbi kung binigyan niya ang isang taong mahilig sa mansanas ng isang truck na dalandan? Tiwala si Thomas na ang regalo niya para kay Godfrey ay tiyak na masisiyahan siya. Sa isang simoy ng hangin, bumalik ang kanilang sasakyan sa Food and Medicine Hall. Gayunpaman, nang ang sasakyan ay wala pang 200 metro mula sa lugar, malakas na inapakan ng Pisces ang preno at huminto. Bakit? Anong nangyari? Naguguluhang tanong ni Thomas. Ito ay Dragon Claw. Tinuro ni Pisces ang bintana. Kabanata 2283. Iginuhit ang linya ng paningin ni Thomas sa direksyon ng nakatutok na daliri ni Pisces at nakita niya ang Dragon Claw na nakikipagtalo sa isang street vendor. Isang ina ang tumabi sa kanila, niyakap ang kanyang anak. Pareho silang nanginginig sa takot. Ang unang pumasok sa isip ni Thomas ay ang pagiging bully na naman ng Dragon Claw. Gayun din, medyo sensitibo ang lokasyon. 200 metro lang ang layo ng Thomas's Food and Medicine Hall. Masyado bang nina si Dragon Claw kaya napunta siya para makipaglaban sa domain ni Thomas. Habang iniisip niya ito, nagiging estranghero ito. Pagkatapos ay itinulak niya ang pinto ng kotse, lumabas ng kotse, at nilapitan ang mga tao upang alamin kung ano ang nangyayari. Habang papalapit siya sa kinaroroonan, naririnig niya ang Dragon Claw na sumisigaw. Ganito ka ba magnenegosyo? Kailangan ba nilang bilhin kapag nasuot na nila? Hindi mo ba pinipilit bumili? Anong ibig mong sabihin noong sinabi mong pinipilit ko sila? Tinubukan ng anak niya ang damit ngunit ayaw niyang bilhin. Posible pa bang ibenta ko ito? Hindi ka ba medyo hindi makatwiran dito? Sabi ng nagbebenta sa masungit na tono. Hindi ba normal para sa mga tao na subukan ang mga damit bago ito bilhin? Bakit sila bibili ng kahit ano dahil sinubukan nila ito? Sabi ni Dragon Claw. Ibang tindahan ang sinasabi mo. Hindi mo magagawa yan dito. Titingin ka lang ng damit pero wag mo subukan. Mahahalaga talaga ang mga damit sa shop ko at kung susubukan mo, walang taong iba na ang bibili. Pagkatapos lamang ng ilang pangungusap, naisip na ni Thomas ang buong sitwasyon. Pumasok ang ina sa tindahan para bumili ng damit para sa kanyang anak at nakakita ng isang pirasong nagustuhan nila kaya sinubukan ito ng kanyang anak.
Napagtanto nila na medyo masikip ito pagkatapos isuot ito at walang mas malalaking sukat na magagamit kaya nagpasya silang huwag bilhin ito. Gayunpaman, nang ang ina ay malapit nang umalis kasama ang kanyang anak na babae, ang nagbebenta ay hindi nasiyahan. Kaya naman, dahil inakala niyang madaling mabuli ang babae, hinabol niya ito at humingi ng bayad. Sinabi pa niya na dahil ang mga damit sa kanyang negosyo ay napakamahal, hindi ito maaaring subukan at dapat niyang bilhin ito kung sinubukan niya ito. Ngunit kung ayaw niyang bilhin ito, kailangan niyang bayaran ang kalahati ng karaniwang presyo ng mga damit bilang damage compensation. Sa ibang paraan, gusto niyang bayaran nila ang buong presyo at iuwi ang damit o bayaran ang kalahati ng presyo at lutisin ang sitwasyon. Hindi ba't pinilit lang niyang bayaran ito noon? Ipinahayag ng mga nanonood ang kanilang hindi pagsang-ayon, ngunit iyon lang ang ginawa nila. Dahil pinadalhan ng may-ari ng tindahan ang kanyang 6 na tauhan para harangin ang kalsada, wala talagang sumingit para tulungan ang mag-ina. Takot na takot ang mga nanonood. Kahit sino ay matatakot sa ganoong sitwasyon, kaya sino ang lalaban ng hanggang 6 na buff guys para sa isang estranghero? Walang nang-ahas na gawin ito. Nang malapit nang umiyak ang mag-ina dahil sa pagkabigo, lumitaw ang Dragon Claw. Pagkatapos ay tumuloy ito sa eksenang nasasaksihan ni Thomas. Kakaiba, sa mga kakayahan ni Dragon Claw, hindi naging problema para sa kanya na maglabas ng pera at magbayad para sa mga damit. Ngunit kahit na ayaw niyang bayaran ito, mayroon pa rin siyang ganap na kapangyarihan na gawing naaangkop ang pag-uugali ng may-ari. Ngunit ang kakaibang bahagi ay ang Dragon Claw ay talagang nakikipagtalo ng may dahilan. Hindi niya pinalis ang may-ari gamit ang pera at hindi man lang niya inutusan ang kanyang mga tauhan na harapin siya. Nakatayo lang siya sa kalye, nagsasabi ng mga katotohanan at sinusubukang mga tuwiran sa may-ari. Iyon ay medyo kawili-wili. Kung hindi ito nagkataon, nagsisimula ng magtaka si Thomas kung kusa ba itong kumilo sa harap niya. Ngunit, ngayong napag-isipan niya ito, walang gaanong punto sa paglalagay sa palabas na ito. Hindi rin sigurado si Thomas kung ano ang hawak ng Dragon Claw, kaya tumayo na lang siya sa crowd habang naka-cross arms at pinanood ang lahat ng ito. Mas nakakamangha ang sumunod na eksena. Halatang hindi na nakapagsalita ang may-ari dito, kaya ibinaba niya ang kanyang timbang. Hinawakan niya ang kwelyo ng Dragon Claw gamit ang isang kamay at sumigaw, "Ano ba ito? Huwag kang maglakas loob na magsabi ng isa pang masamang salita." Iyon ay isang malinaw na halimbawa ng pambubuli. Alam niyang wala siyang sapat na batayan para makipagtalo, kaya ginamit niya ang karahasan upang ayusin ang usapin. Iyon din ang dahilan kung bakit ang iba ay nag-aalangan na makipagtalo sa isang punto sa kanya. Kabanata 2284. Logically speaking, hindi si Dragon Claw ang dapat na hinawakan sa leeg. Isinasantibi ang malaking grupo ng mga lalaki ni Dragon Claw, ang kanyang mga kakayahan lamang ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong tao. Ngunit hawak na siya ng may-ari ng tindahan sa kwelyo ngayon. Kahanga-hanga ang kanyang tolerance. Kalmadong sinabi ng Dragon Claw, "Ano? Tinusubukan mong maging marahas kapag naubusan ka ng sasabihin. Hayaan mong sabihin ko sa iyo na may hustisya sa iyong panig, maaari kang pumunta kahit saan, ngunit kung wala ito, hindi ka makakagawa ng kahit isang hakbang. Gawin mo lang ang gusto mo, hindi ako natatakot sa iyo. Sige, ngayon ipatikim ko sa iyo ang takot." Ang may-ari ay medyo walang awa, itinaas ang kanyang kamay upang ihampas ang Dragon Claw sa mukha. Ito ay isang napakalakas na sampal dahil nag-iwan ito ng marka sa mukha ng Dragon Claw. Napakahirap talaga ng sampal na iyon. Habang pinapanood niya ang eksenang ito, nagsimulang humanga si Thomas sa Dragon Claw. Sa totoo lang, kung si Thomas imbes na si Dragon Claw ang nasa parehong sitwasyon, hinding-hindi siya tatayo roon at kukuha ng sampal mula sa kalaban. Dragon Claw, sa kabilang banda, ay nakapagpigil ng kanyang galit at hindi lumaban ng malinaw na mayroon siyang kakayahan. Gaano kalaki ang pagpaparaya at pasensya niya? Napagtanto ni Thomas sa unang pagkakataon na ang Dragon Claw ay nakahihigit sa kanya sa kahit isang aspeto. Ang kanyang pasensya ay isang bagay na talagang kulang kay Thomas. Pagkatapos noon, napansin niya ang ilang tauhan ng may-ari na papalapit sa Dragon Claw, at base sa kanilang paninindigan, tila handa na silang talunin ang kalokohan niya. Ngunit sa sandaling iyon, malamig na tumawa si Heron at pinitik ang kanyang mga daliri. Sa isang segundo, umabot sa 30 lalaking nakasuot ng suit ang lumitaw mula sa karamihan. Ang nakakabaliw pa ay bawat isa sa kanila ay may hawak na punyal.
Sino ba naman ang hindi matatakot kung napapaligiran sila ng hanggang 30 lalaking nakasuot ng suit at may hawak na kutsilyo? Medyo natigilan ang may-ari. Sino-sino ka? Umisi si Dragonclaw at sinabing, huwag kang matakot. Mga bodyguard ko lang sila. Yung bodyguards mo. Nahuli ang may-ari. Bakit, kung madami siyang bodyguard, tatanggapin na lang niya agad ang sampal niya? Ano bang nangyayari sa lalaking nasa harapan niya? Agad niya itong binitawan at napaatras ng ilang hakbang. Ngunit hindi siya makalayo dahil pinalibutan ng 30 bodyguard ang may-ari ng tindahan at ang kanyang mga tauhan. Imposibleng lumayo sila ng ganoon lang. Sa sandaling iyon, naglabas ng panyo si Dragonclaw at pinunasan ang kanyang mukha. He said, as he was rubbing his face, I am, in fact, a law-abiding, rational citizen. You can't just make people buy your stuff kasi may backup ka, di ba? Tinulyapan ng may-ari ang nagniningning na talam na nakaturo sa kanya at napalunok. Oo, kasalanan ko. Hindi ko dapat sila pinilit na bumili ng gamit ko. Nagsisimula na siyang makonsensya ngayon. Medyo huli na. Habang tumatawa, sinabi ni Dragonclaw, hindi mo kinikilala ang iyong pagkakamali. Natatakot ka lang dahil nakita mo ang aking mga tauhan at naisip mo na mas makapangyarihan sila kaysa sa iyo. Hindi ito pagmamayari sa iyong mga pagkakamali. Sa halip, ikaw, sumuko na naman dahil sa takot. Napabuntong hininga siya at nagpatuloy, kung gayon, hindi mahalaga kung pagmamayari mo ang iyong mga pagkakamali o hindi. Ang gusto ko lang gawin ay sabihin ang mga katotohanan. So, inaamin mo na pini-pressure mo ang mga tao na bilhin ang mga gamit mo, di ba? Yes, matigas na tumango ang may-ari ng tindahan. Okay, sa tingin mo ba nagkamali ka nung sinampal mo ako? Oo, pasensya na. Mali ako. Good. Ano ang dapat nating gawin ngayong inamin mong nagkamali ka? Napangiti ang may-ari at nagtanong, pakikinggan ko lang kung ano man ang sasabihin mo. Pakikinggan mo lahat ng sasabihin ko. Sige, sabi ni Dragonclaw, may baluktot na ngiti sa kanyang mukha. Kung gayon ang kailangan mo lang gawin ay bayaran ako. Ang kabayaran ay nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar. Kabanata 2285, 10 milyong dolyar. Nagtataka ang may-ari ng tindahan kung pinaglalaroan ba siya ng kanyang mga tainga. He even asked tentatively, $1,000. Okay, no problem. Umuso sa amusement ang Dragonclaw, wala kang problema sa tenga mo, tama. It's $10 million. Million, not thousand. Narinig mo ba ito ng malinaw? Laking gulat ng may-ari ng tindahan kaya nanghina ang kanyang mga tuhod. Anong gadget ang mga ngailangan ng 10 milyong dolyar? You're crossing the line. Tinunggaban ng may-ari ng tindahan ang kwelyo ng Dragonclaw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya binigyan ng pagkakataon ng Dragonclaw at sinipa ang tiyan ng may-ari ng tindahan. Tinuro ng Dragonclaw ang sariling mukha at sinabing, sinampal mo lang ulit ako. In spirit, at least. Karen, kalkulahin mo para sa kanya kung magkano ang halaga ng sampal na ito. Inilabas ni Heren ang kanyang cellphone at kinalikot ito. Sa huli, nagbigay siya ng numero. Ang kabayaran ay aabot sa 30 milyong dolyar. Lumapit si Dragonclaw at marahang tinapok ang mukha ng may-ari ng tindahan, narinig mo ba? At gayon pa man, sinusubukan mo pa ring makipagtalo sa akin. Sa tingin mo ba ay hindi kita papatayin? Noon lang napagtanto ng may-ari ng tindahan na maling tao ang kanyang nakipagkulitin. Sanay na ang may-ari ng tindahan sa pananakot ng mga tao. Ngunit sa mismong sandaling ito, nakatagpo siya ng isang taong mahirap pakitunguhan. Ano ang dapat niyang gawin? Igrabyado ang sinabi ng may-ari ng tindahan, ngunit wala akong ganoong kalaking pera. Kahit na ang aking tindahan ay hindi nagkakahalaga ng ganoong kalaking pera. Tumingin si Dragonclaw sa tindahan at tumango. Okay, hindi ako mapilit na tao, kaya eto ang deal. Ibenta mo na lang ang tindahan at gamitin mo ang kita mula sa pagbebenta para mabayaran ako. Kukunin ko ang halaga kung saan maaari itong ibenta. Hindi ko hihilingin ang 10 milyong dolyar. Ito ba ay hindi siya demanding? Malinaw niyang pinipilit ang may-ari ng tindahan sa isang sulok. Kung ang may-ari ng tindahan ay nawala ang kanyang tindahan, siya ay nagtrabaho ng buong buhay para sa wala. Hindi ako mawawala ng tindahan. Hindi mo kayang mawala. Nang hindi nangangailangan ng anumang mga order mula sa Dragonclaw.
Tinitik ni Heren ang kanyang mga daliri at lahat ng kanyang mga tauhan ay sumugod at kinuha ang kontrol sa may-ari ng tindahan pati na rin sa kanyang 5 goons. Iniunat nila ang lahat ng kanilang kanang kamay at pagkatapos ay inilagay ang mga punyal sa likod ng kanilang mga kamay. Sabi ng Dragon Claw, may isa pa akong tanong para sa iyo. Kung mali ang sagot mo sa akin, ikinalulungkot kong sabihin, ngunit wala na ang iyong mga kamay. Ang may-ari ng tindahan, pati na rin ang ilang goons, ay natakot. Paano sila nawala ng kamay? Hindi. Huwag mong putulin ang aming mga kamay. Ang sagot mo ang magdedesisyon kung hawakan mo ang iyong mga kamay o hindi. Nasa iyo ang pagpipilian. Nagsindi ng sigarilyo ang Dragon Claw at nagtanong, ano ang dapat kong gawin sa tindahang ito? Napayuko ang may-ari ng tindahan. Alam niyang tiyak na hindi na siya lalabas sa ganitong hindi nasaktan sa pagkakataong ito. Nasunod lang niya ang sinabi niya. Ibebenta ko ang tindahan at ibibigay ko sa iyo ang pera mula sa pagbebenta bilang kabayaran. Napangiti si Dragon Claw ng may kasiyahan. Ate boy, mas mababa ang paghihirap mo kung sinabi mo ito ng mas maaga, hindi ba? Lumingon si Dragon Claw at nagtanong sa mga tao sa kalye, lahat narinig ninyo ang sinabi ng may-ari ng tindahan. Sino ang gustong bumili ng tindahan? Walang sumagot. Siyempre, walang interesadong bilhin ito. Sino ang maglalakas loob na bilhin ang tindahan kapag pinipilit sila ng Dragon Claw na bilhin ito? At saka, kahit may bumili nito, babalik ba ang may-ari ng tindahan at magdudulot pa ng gulo? Ilang beses inulit ni Dragon Claw ang kanyang tanong, ngunit walang sumagot. Sa huli, umiling ang Dragon Claw sa pagkabigo at sinabi sa may-ari ng tindahan, mukhang walang gustong bumili ng tindahan mo. Paano ito? Imbes na ibenta ko, ibigay mo sa akin ang tindahan. Kukunin ko ito bilang kabayaran. Ang may-ari ng tindahan ay talagang gustong magsimulang humagulgol. Noon pa man ay siya lang ang pumipilit sa mga tao na bumili ng mga bagay-bagay mula sa kanya, ngunit hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng isang taong mas malupit pa kaysa sa kanya ngayon. Ginamit pa ni Dragon Claw ang sarili niyang paraan laban sa may-ari ng tindahan. Ito ay talagang masakit na pagkawala. Okay, deal na. Kabanata 2286. Ang may-ari ng tindahan pagkatapos ay nag-aatubili na ibinigay ang tindahan sa Dragon Claw kung saan si Heren ang humahawak sa natitirang mga pamamaraan habang ang Dragon Claw ay lumapit sa mag-ina. Mahigpit na hinawakan ng ina ang kanyang anak at tumingin kay Dragon Claw ng may takot. Bagamat nailigtas ng Dragon Claw ang mag-ina. Ang paraan ng pagligtas niya sa kanila ay talagang medyo may bisyo, mas malupit pa sa may-ari ng tindahan, kaya natural na matatakot ang ina sa Dragon Claw. Hindi ito pinansin ni Dragon Claw. Sa halip, ngumiti siya at sinabing, para harapin ang masamang tao, kailangan mong maging mas masahol pa sa kanya. Wala akong pakialam kung ano ang tingin mo sa akin, basta't ligtas kayong lahat, sapat na iyon. Ang mga salitang ito ay bahagyang nagpalambot sa puso ng ina at yumuko siya ng malalim sa Dragon Claw, salamat. Umiling si Dragon Claw, there's no need to say thanks. Hindi ko rin kayo tinutulungang dalawa. Ipaalala lang ninyong dalawa sa akin ang aking mga kamag-anak at ang pagtulong sa inyong dalawa ay isang paraan lamang para masiyahan ko ang kaunting pagiging makasarili. Natagpuan ito ng ina. Wala pa siyang na-encounter na lalaking tulad niya. Maituturing siyang mabuting tao, ngunit malupit ang kanyang pag-uugali at paraan ng paghawak niya sa mga bagay-bagay. Ngunit ang pagtawag sa kanya na isang masamang tao ay hindi rin tumpak dahil siya ay gumagawa ng mabubuting gawa, kumikilos ng hayag at malinaw, at nagsasalita ng kanyang mga iniisip. Isa siyang unpredictable na tao. Tinagtagal, naglabas ng tseke ang Dragon Claw, nagsulat ng sticker dito, at ibinigay ito sa mag-ina. Kunin mo itong tseke. Ito ang pera mula sa tindahan na ibinigay sa akin, at ito ay itinuturing na kabayaran sa inyong dalawa ng may-ari ng tindahan. Tiningnan ng ina ang mga numero. 10 milyong dolyar. Agad siyang natigilan, so much money. This, I dare not take it. Ako, ayoko ng perang ito. Bakit? Hindi kami nasaktan. Hindi na kailangang tumbasan kami. I appreciate your kindness. Isinama ng ina ang kanyang anak at sinubukang umalis, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, pinaligiran sila ng 5 tao upang pigilan silang umalis. Sabi ni Dragon Claw sa mapang-uyam na tono, kung hindi mo kukunin ang tseke na ito, hindi ka makakaalis ngayon.
Ang mga tao ay umiling dahil ito ang kanilang unang pagkakataon na makatagpo ng ganoong kahilingan. Anong uri ng tao ang pipilitin ng isang tao na tanggapin ang 10 milyong dolyar? Gayun din, tinanong sa isang marahas na paraan. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng ganito sa kanilang buhay. Habang nabubuhay sila, ang mga hindi kilalang bagay na kanilang nasaksihan. Wala ring choice ang ina. Nanginginig ang kanyang kamay habang kinukuha ang 10 milyong dolyar na tseke mula sa Dragon Claw. Siya ay nagmula sa isang mahirap na pamilya at walang ideya kung paano pamahalaan ang ganoong kalaking halaga ng pera. Ang pagtanggap ng pera ay hindi pa natatapos sa usapin. Pagkatapos ay idinagdag ng Dragon Claw, ang perang ito ay dapat gamitin para sa iyong sarili o para sa iyong gastusin at nililimitahan kita sa paggamit nito sa loob ng 1 buwan. Magagamit mo ito para makabili ng bahay, kotse, magagandang damit, pambayad ng mga bayarin sa medisina, at ang iyong pamilya, at anumang bagay na gusto mo noon pa man ngunit hindi mo kayang bayaran. Gayunpaman, ikaw at ang iyong pamilya lamang ang pinapayagang gumamit nito. At huwag mong isipin na ibigay ang perang ito sa pulisya. Sinasabi ko sa iyo, magpapadala ako ng isang tao na magbabantay sa iyo. At kung hindi mo gagastusin ang lahat sa loob ng 1 buwan, o kung hindi mo gagamitin ang pera tulad ng sinasabi ko, hahanap ako ng isang tao at para parusahan ang buong pamilya mo. Naiintindihan mo ba? Diyos ko, anong uri ng kahilingan ito? Takot na takot ang ina na malapit na siyang umiyak, ngunit kapag naisip niya ito ay tila hindi naman masama. Kung maaari lang, gugustuhin ng lahat na pilitin na gumamit ng pera tulad niya. Umalis ang ina habang pinupunasan ang kanyang mga luha at ang mga taong hindi alam kung ano ang nangyayari ay ipagpalagay na siya ay nabalisa. Tanging ang mga nasa eksena lamang ang nagpakita ng naiinggit na mga tingin. Iniisip nila kung kailan mangyayari sa kanila ang ganitong magandang bagay. Kasabay nito, lalo silang naguluhan kung ang Dragon Claw ay mabuting tao o masamang tao. Isa lang siyang sira-sirang tao. Kabanata 2287. 79% ng mga tao sa pinangyarihan ay hindi maunawaan ang Dragon Claw. Naniniwala silang kakaiba siyang tao. Hindi siya mabuting tao o masamang tao. Siya ay isang kakaibang tao na nakakalito lamang sa lahat. Sa kabaligtaran, si Thomas ay tahimik na nakatayo sa gitna ng mga tao at naunawaan ang mabuting hangarin ng Dragon Claw. Sa katunayan, nagmukhang mabangis ang Dragon Claw at nagpataw ng sari-saring pagpilit sa mag-ina, ngunit ginawa lang niya ito para sa kapakanan ng mag-ina. Para sa isang ordinaryan, o kahit mahirap, pamilya, ang 10 milyong dolyar sa tseke ay isang ganap na hindi mailarawan ng isip. Ang pagkakaroon ng malaking halaga ng pera ng biglaan ay hindi makakapagpabuti ng maraming pamilya, ngunit sa halip ay masisira sila dahil sa iba't ibang problema. Marahil ay hindi sila mangangahas na gamitin ang pera at ibigay ito sa pulisya. Posible rin na ang mga kamag-anak at kaibigan na may alam tungkol sa bagay na ito ay dumating upang humiram ng pera. Kung pipiliin nilang pautangin sila ng pera, malamang na hindi nila maibabalik ang pera. Kung tumanggi silang magpahiram sa kanila ng pera, kung gayon magiging mahirap na mapanatili ang mga relasyon sa kanila. At ang ama, magulang at mga anak ay mag-aaway din dahil sa pera. Upang maiwasan ang mga bagay na ito na mangyari, iyon ang dahilan kung bakit nagpataw ng iba't ibang mga hadlang ang Dragon Claw. Binigyan siya ng Dragon Claw ng 1 buwan para gastusin ang lahat ng pera, kaya wala siyang masyadong oras para pag-isipan ito. Ang mga normal na tao ay pipiliin na pagandahin ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pagbili ng bahay at kotse. Pangalawa, nagpadala si Dragon Claw ng mga tao para bantayan sila. Sa panlabas, tila babantayan ng mag-ina, ngunit ito ay talagang upang mapanatili silang ligtas. Hanggat may nangahas na magkaroon ng intensyon na makuha ang 10 milyong dolyar. Tiyak na hindi siya pababayaan ng mga tauhan ni Dragon Claw at bugbugin nila siya upang lumikha ng halimbawa para sa iba upang ang iba ay hindi maglakas loob na ituloy ang pera. Batay sa kanilang mga personalidad, malamang na putulin nila ang mga kamay at paa ng mga nanggugulo. Sa ganoong sitwasyon, ang pera ay walang layunin maliban sa gastusin sa pagpapabuti ng buhay ng mag-ina. Ito ang kinalabasan na pinlano ng Dragon Claw. Kaya lang hindi ito binanggit ni Dragon Claw ng diretso sa punto, sa halip ay pilit niyang inayos ang lahat para sa mag-ina, hinampas sila sa likod at pinilit na gawin ang gusto nila. Pakiramdam niya ay nakagawa siya ng isang masamang gawain kahit na siya ay gumagawa ng mabuti.
At dahil doon, nahirapan siyang intindihin ng mga tao at lumalabas na masama siyang tao. Nang matapos ang lahat, dahan-dahang naghiwa-hiwalay ang mga tao. Lumapit si Thomas kay Dragonclaw, tumingin sa tindahan sa harap niya, at mahinang nagtanong, nabigo akong makita na mabuti ka pa ring tao. Natuwa si Dragonclaw, hindi, mabuti kang tao at masama akong tao. Kaya lang, bilang masamang tao, paminsan-minsan ay gusto kong gumawa ng kaunting kabutihan upang magkaroon ng kasiyahan sa sarili, ngunit ginagawa nito. Huwag mong baguhin ang pagkatao ko bilang masamang tao. Napailing si Thomas na may mapait na ngiti. Speechless talaga siya. Paano nagkaroon ng ganitong mga tao sa mundong ito? Napilitan man siya ng buhay o isang suntok na nagbunga ng kabuoang pagbabago ng panindigan sa kanyang mga pananaw. Tanong ni Thomas, kung gayon, bakit mo piniling maging masamang tao? Sa iyong kakayahan, kung magiging mabuting tao ka, magiging walang hanggan ang iyong pangalan at magkakaroon ka ng magandang reputasyon. Huminga ng usok ng sigarilyo ang Dragonclaw at sinabing, kung ang isang pelikula ay may mabubuting tao lamang at walang masamang tao, maganda pa ba ito? Sumakay na ako sa 100 na walang return. Hindi na ako makakabalik pa, ngunit hindi ako nagsisisi. Medyo komportable akong maglakad sa kalsadang ito. Thomas, maging mabuting tao ka sa kapayapaan, huwag mong pakialaman ang buhay ko at hindi mo rin ako makokontrol. Ito ay isang kalabisan na tanong. Huminga ng malalim si Thomas, then let's change the question. What brought you to see me today? Nanlamig si Dragonclaw, oh. Paano mo na lamang pupuntahan kita? Sumagot si Thomas, ilang daang metro lang ang layo ng bulwagan ng pagkain at gamot ko. Hindi mo sinasabi sa akin na dumaan ka lang, di ba? Oo nga pala, napadaan lang ako. Napangiti si Dragonclaw habang naglalabas ng mga imbitasyon mula sa kanyang bulsa, nagkataon, may imbitasyon ako para sa iyo dito. Isasama kita sa hapunan pagkatapos ng 3 araw. Isa pang imbitasyon. Kabanata 2288. Sinabi ni Thomas, kamakailan lang ay nagsagawa ng pagpupulong si Lord Vadestas upang paalisin ako at ngayon ay iyong turn. Maaari ba kayong mga kontrabida baguhin ang inyong mga pamamaraan paminsan-minsan? Nagkibit balikat si Dragonclaw. Inimbitahan ka ni Lord Vadestas. Wala akong ideya. Ang matandang iyon ay gumagawa ng mga bagay nang hindi sinasabi sa akin. Ngunit hayaan mo akong sabihin ito sa iyo, Thomas. Ang imbitasyon kong ito ay mas mahusay kaysa kay Lord Vadestas. Bakit hindi gamitin ang pagkakataong ito at lutisin lahat ng mga hinaing at ibaw ng palapag sa pagitan natin? Posible ba iyon? Maniniwala pa kaya si Dragonclaw sa mismong sinabi niya? Sige, see you there. Umayag naman si Thomas. Matapang talaga. Maghihintay ako sa Plum Blossom Forest sa loob ng 3 araw. With that, umalis si Dragonclaw. Lumapit si Pisces at tiningnan ang invitation letter sa kamay ni Thomas. Pagkatapos ay sinabi niya, Dragonclaw has to be up to no good. Nandoon lang siya kahapon kay Godfrey para humingi ng tulong sa paggawa ng hidden weapon para patayin ka. Ngayon, nandito siya para ipasa sa iyo ang invitation card. Hey, kahit sino pwede tingnan mo na wala siyang silbi. Siya ay tiyak na hindi maganda. Ngunit curious si Thomas, anong mga trick ang naisip ng Dragonclaw sa pagkakataong ito? Nauna nang inalagaan ni Thomas si Godfrey at siniguro niyang hindi siya tutulong sa Dragonclaw. Ano ang posibleng gawin ni Dragonclaw kung wala ang tulong ni Godfrey? Na-curious talaga siya. Balik muna tayo. Sige. Bumalik silang dalawa sa Food and Medicine Hall at inayos ang pinakabagong impormasyon na nasa kamay nila. Sa pangkalahatan, kayang-kaya nilang magpahinga sa mga bagay na may kaugnayan kay Lord Vadestas sa ngayon. Kinumpirma nila na ang insidente sa hotel ay may kaugnayan kay Lord Vadestas sa isang paraan o iba pa. Bagamat pinili ni Thomas na lutisin ang mga bagay ng pribado kasama si Lord Vadestas. Si Eric ay may leverage pa rin kay Lord Vadestas at pinananatiling mahigpit ang tali sa kanya na nagbigay kay Thomas ng ilang silid sa paghinga. Pansamantala, kailangan lang ni Thomas na tumuon sa pagtanggal ng Dragonclaw. Ipadala muna kay Godfrey ang regalo niya. Kailangan nating ihatid ang item gaya ng ipinangako at siguraduhing hindi na magdudulot ng gulo ang Dragonclaw. Naiintindihan ko. Agad na hinarap ng Pisces ang mga bagay na may kaugnayan sa regalo. Ang lahat ay tila nagpapatuloy sa maayos na paraan. Lumipas ang 3 araw sa isang kisap mata. Iyon ang ipinangakong petsa.
Si Thomas ay nakasuot ng puting suit ngayon na nagpamukha sa kanya na bata at gwapo. Kung siya ay mamasyal sa kalye, tiyak na mapapangiti niya ang mga babae kapag nakita siya. Hindi maiwasan ng Pisces na magreklamo. Commander, sa wakas nakabihis ka na ayon sa status mo. Noon, para kang taga-bansang bumpkan. Pinandilatan siya ni Thomas, dahilan para tumahimik si Pisces at hindi na ilabas ang bibig niya. Nagmaneho sila papunta sa Plum Blossom Forest. Ang Plum Blossom Forest ay isa sa mga tourist spot sa Celandine City. Ito ay sikat sa napakalaking dami ng plum blossoms na namumulaklak dito. Ngunit hindi pa ito ang panahon para sa mga ito upang mamukadkad, kaya walang mga plum blossom na makikita, tanging mga hubad na puno. Pagkarating sa destinasyon, dinala sila ng isang receptionist sa isang pavilion. Matagal na akong naghihintay, Mr. Mayo. Tinalubong sila mismo ng dragon claw na may ngiti sa kanyang mukha. Parang dati na niyang mga kaibigan at ilang taon na niyang hindi nakilala. Napakahirap hulaan kung ano ang nasa isip ng gayong tao. Kabanata 2289. Walang makapag-isip kung ano ang nasa isip niya. Nakaupo sina Thomas at Dragonclaw habang magkaharap, habang nakatayo sa labas ng gazebo sina Pisces at Heron. Maliban sa waiter na nandoon para magsilbi sa kanila, walang ibang tao sa paligid. Nakangiting sabi ni Thomas, may mali ba? Bakit walang bodyguards para sa sarili mo? Tumawa ang Dragonclaw, marunong ka talagang magbiro, Mr. Mayo. Hindi kita inimbitahan dito para tapusin ang buhay mo. Talagang sincere ako sa pag-treat sa iyo ng pagkain. Habang nag-uusap pa sila, nagsimulang mapuno ng masasarap na pagkain ang lamesang bato sa gazebo. Ang pagkain sa mesa ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $100,000. Are you satisfied, Mr. Mayo? Tumango si Thomas. Not bad, the food is not bad talaga. But what was the reason behind your invitation? Don't beat around the bush, just get straight to the point. Ngumiti si Dragonclaw, Mr. Mayo, prangka ka talaga. Sige, hindi rin ako magpapatalo. Inimbitahan kita dito ngayon para pag-usapan ang ilang bagay sa iyo. Gaya ng sinabi ko sa iyo noon, gusto ko upang mabura ang puot sa pagitan natin na ibinao ng palapag sa pagitan natin. Ganyan ba talaga ka-simple? Tina Thomas at Dragonclaw ay nagkaroon ng matinding sama ng loob sa isa't isa. Bukod dito, nangako si Thomas kay Declan sa pagtulong sa kanya upang makatakas mula sa lock ng lungsod. Paano pipili ang isang tao sa pagitan ng puot at pangako? At saka, gusto ba talaga ng Dragonclaw na makipagpayapaan? Maaari rin itong maging isang bitag, tama. Mahirap paniwalaan ang gayong tusong lalaki. Kaya naman, dumiretso si Thomas sa punto at nagtanong ng isang awkward ngunit isang tanong na kailangang itanong maaga o huli. Alam mo kung ano ang relasyon namin ni Lord Vadestas, tama ba, Dragonclaw? Isa lang sa inyo ang mabubuhay sa ilalim ng langit, hindi iyon magbabago hanggat hindi namatay ang isa sa inyo. At dito mo ako sinusubukang makabawi. Papayag ba si Lord Vadestas? Paano mo ito ipapaliwanag sa kanya pagdating ng panahon? At paano ko dapat pretuhin si Lord Vadestas sa hinaharap? Iyon ay isang medyo awkward na tanong. Gayunpaman, mayroon ng mga sagot ang Dragonclaw sa kanyang tanong noon pa man. Umisi siya. That is not a problem. Since I chose to make up with you, Thomas, natural lang na may maiiwan. Inabando na. Naningkit ang mga mata ni Thomas. Magpaliwanag ka. Sumagot ang Dragonclaw, si Lord Vadestas ay isang piraso lamang ng chest ng lock ng lungsod. Kahit na ang posisyon ko ay mas mataas kaysa sa kanya. Hindi siya mahalaga, okay. Ang iyong pagganap sa ngayon ay napakahusay, Thomas. Ang lock ng lungsod ay kinilala ang iyong lakas kahit ako mismo ay humahanga sa iyo. Ang layunin ng pag-imbite sa iyo dito ngayon ay upang ipaalam sa iyo na nakuha ko na ang pag-aproba ng lock ng lungsod para palitan mo si Lord Vadestas bilang Panginoon ng lungsod ng Celandine. Makakatawag ka sa lungsod ng Celandine sa hinaharap. Ano? Hindi ba siya lumampas sa dagat? Isinakripisyo ni Lord Vadestas ang lahat para mahanap ang Dragonclaw para lang makitungo kay Thomas. Pero at the end of the day, siya na lang ang iniiwan. Walang pag-aalinlangan ng City's Lock sa pagsasakripisyo ni Lord Vadestas para lang makuha si Thomas sa kanilang panig. Isang punto lang ang napatunayan niyan. Sa pananaw ng lock ng lungsod, mayroon lamang mga kapakipakinabang na alipin at walang silbi para sa mga walang silbi.
Wala nang halaga si Lord Vedastos. Kaya naman, okay lang na iwan siya. Sinabi ng Dragon Claw, mula sa sandaling nakuha mo ang Ancestral Water, Thomas, kwalipikado ka ng palitan si Lord Vedastos. Bukod pa rito, ang iyong mahusay na pagganap sa huli ay kinilala ng Lop ng lungsod. Hanggat pumayag ka, tatanggalin ko si Lord Vedastos sa kanyang posisyon at gagawin kitang direktor ng Art Trading Corporation at ang Panginoon ng Celandine City. Walang pagkakataon para sa iyo na mag-coexist kay Lord Vedastos, tama? Kung gayon, maaari kong harapin kaagad si Lord Vedastos upang iligtas ka sa pag-aalala tungkol dito sa susunod na petsa. Paano iyon, Thomas? Kabanata 2270. Nagpakahirap si Dragon Claw para ma-recruit si Thomas. Lahat ng nasa loob ng kanyang kakayahan ay inihandog na sa kanyang wakas. Nang hilingin na pumili sa pagitan ni Thomas at Lord Vedastos, hindi nagatubili ang Dragon Claw at inilagay ang kanyang pera kay Thomas. Ito ang kanyang paraan ng pagkilala kay Thomas. Ang problema, papayag kaya si Thomas? Dahan-dahang pinulot ni Thomas ang baso sa mesa at inubos ang laman ng baso ng alak. Mayroon bang hindi pagkakaunawaan dito, Dragon Claw? Akala mo ay lumaban ako kay Lord Vedastos para makontrol ang Celandine City. Kung ganoon, paano ako maiiba niyan kay Lord Vedastos? Sinabi ng Dragon Claw, naiintindihan ko na mayroon kang mataas na hangarin, ngunit sa mga benepisyong inaalok sa iyo, bakit mo ito tatanggihan? Sumagot si Thomas, kung gusto kong tanggapin ang proposal mo, matagal ko nang ginawa iyon. Bakit pa ako maghihintay hanggang ngayon? Alam ko na kung ano ang magiging kinabukasan ko simula nang makuha ko ang Ancestral Water ngunit tumanggi akong inumin ito. Alam ni Thomas na imposibleng bumalik sa sandaling pinili niyang labanan ang Lop ng lungsod. Hindi siya lumalaban sa Lop ng lungsod para sa kapakanan lamang ng kita, ginawa niya ito para sa hustisya. Para sa katwiran ng bayan, para sa pakikipagkaibigan, para sa katarungan. Kahit papaano, naisipan ni Dragon Claw na i-recruit si Thomas sa halip. Parang minamaliit niya si Thomas. Tatanggi pa ako, walang pagdadalawang isip na sabi ni Thomas. Ang sabik na ekspresyon ng Dragon Claw ay unti-unting nawala. Alam niyang mahirap kumbansihin ang lalaking ito na nasa harapan niya. Kaya naman, nilero ng Dragon Claw ang kanyang huling kamay. Sinabi niya, Thomas, kung pumayag kang sumali sa Lop ng lungsod, hindi ko lang haharapin si Lord Vedastos at ibibigay ko sa iyo ang kontrol sa lungsod ng Celandine. Ipinapangako ko rin na ikaw ay magiging exception kung saan hindi mo kailangang uminom ng ancestral tubig at mahulog sa ilalim ng kontrol ng Lop ng lungsod. Ngayon ay nakatutokso iyon. Para sa inyong kaalaman, kung may gustong sumali sa City's Lop, kailangan nilang uminom ng ancestral water para maibsan ang mga alalahanin ng City's Lop. Ngunit si Thomas, na may sapat na kakayahan, ay hindi kasama sa partikular na kasanayang iyon. Ganyan ang kakayahan ni Thomas. Kung ito ay iba pa, sana ay pumayag na sila sa alok ng Dragon Claw simula pa lang. Ngunit si Thomas ay hindi ordinaryong tao. Kahit na humaharap sa gayong paborebleng mga alok, pinili ni Thomas na tumanggi. Pinahahalagahan ko ang iyong magandang alok, Dragon Claw. Ngunit mayroon kaming iba't ibang mga hangarin at iba't ibang paraan ng paggawa ng mga bagay. Ang laban ko ay ang Lop mismo ng lungsod. Paano ako makakasama sa kanila? To tell you the truth, ang pagtanggal kay Lord Vedastos ay simula pa lang. Hindi ito ang final goal ko. Ang aking huling layunin ay ganap na alisin ang sakuna na pinangalan ng Lop ng lungsod. Medyo malupit ang mga salita niya. Kilalang kilala na ang Dragon Claw ay isang mahusay na assassin at isang figure ng isang mataas na posisyon sa City's Lop. Si Thomas ay karaniwang nagdedeklara ng digmaan sa Dragon Claw sa kanyang sinabi. Tila hindi na kailangan pang talakayin. Hindi na nakangiti si Dragon Claw. Inilapag niya ang baso sa mesa at malamig na sinabi, talagang binaygo mo ako, Thomas. Matalino ang mga nagbabago ng desisyon ayon sa sitwasyon. Ikaw na hindi marunong mag-iba ng mabuti sa masama ay magdudulot lamang ng kapahamakan sa iyong sarili. Gusto niyang ipataw kay Thomas at high pressure siya. Gayunpaman, mayabang na sinabi ni Thomas, kung may sapat kayong kakayahan na sirain ako, hindi kayo naririto para i-recruit ako. Ipinahihiwatig ni Thomas na hindi nila kayang sirain siya. Siya ang kauna-unahang tao na ng ahas na gumamit ng ganoong oras para makipag-usap sa Dragon Claw nang hindi binibigyan ng anumang mukha.